So hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin itong sinasabi ng iba ngayon, mga sangkay, na nagbalikan na daw po yung mga adik sa ating bansa. Well, ito nga ba ay may katotohanan? Yan po ay pag-usapan natin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Mga kaibigan, sa lahat po ng mga solid sangkay. At ito, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong sinasabi na nagbalikan na nga daw po yung mga gumagamit na nitong mga pinagbabawal na pulburon mga sangkay. No? Ito po ay nagiging pulutan ngayon ng kwentuhan sa buong bansa mga sangkay na sinasabi po nila na nagbalikan na. At may iba naman mga sangkay, sinasakyan ng propagandang ito para sabihin na walang ginagawa ang ating pamahalaan. Ngayon, pag-uusapan po natin ito. Totoo nga bang nagbabalikan na? At totoo nga bang walang sistemang ginagawa ang ating pamahalaan para masugpo ito? Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million. Road to 2 million subscribers na po tayo. So kung gusto nyo pong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, pindutin nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alright guys. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Totoo nga ba na nagbabalikan na po yung mga gumagamit ng pinagbabawal na pulburon ngayon? At totoo nga bang walang sistemang ginagawa si PBBM? Bago ko sagutin yan mga sangkay, eto po muna. Gusto ko lang i-address to. Itong sinasabing yung pag-uugnay kay PBBM na gumagamit daw po mga sangkay ng ipinagbabawal na pulburon. Sasabihin ko muna to mga sangkay na hindi po ako naniniwala. Sapagkat wala po silang ebidensya kahit isang beses. Never po sila naghatid ng ebidensya. At sa totoo lang mga sangkay, ang inantay ko talaga yung video na lumabas noon. Na nangyari nga po mga sangkay na naglabas po sila ng video. Kaya nga lang, palpak. So doon po ako medyo na-discourage at sabi ko nga, muntik pa ako maniwala sa issue na yan. Yung pala, hindi naman pala talaga totoo. Dahil ito mga sangkay, kung titingnan po natin, ito po yung inilabas na video noon. Ang tenga ay hindi po magkaparehas. Ito po talaga kaagad yung napansin ko noon. Hindi na kailangan ng any technology or anything, mga sangkay na magtitingnan po o magtitingin sa tenga ng husto. Malayong malayo po yan. Tingnan nyo po yung tenga sa totoong tenga ni PBBM. Yan po, malalim yung kanya, yung kay PBBM, nakaibabaw mga sangkay. So ito pa lang, tapos na yung usapan. Fake. So, marunong naman po tayo mag-isip. Kaya nga nagulat ako, sabi ko, anak ng toko, matagal ko tong inabangan, tapos eto lang pala ang makikita po natin, di ba? Ngayon mga sangkay, eto na. Maliban po sa tenga, yung buhok, magkaiba sa original na hairstyle ni PBBM. O, tingnan nyo. Ngayon ang matindi dito, yung video kasi na ito, mga sangkay, sinasabi po nila na ito po ay sa panahon. Okay? Wait lang. Hi guys. Okay. May istorbo lang. May nag-play. Okay. So, itong video kasi na ito mga sangkay na inilabas noon, yung gawang AI, sinasabi nga po mga sangkay na ito daw ay noong panahon daw po or 2012 or 2011, if I'm not mistaken, nakunan daw po ng video. So, ibig sabihin, bata pa po noon si PBBM. Kung titingnan po natin ang itsura dito mga sangkay, matanda na po ang lumalabas. Ito po yung itsura ni PBBM noon. Ayan po mga sangkay. 2012, kita nyo? 2012 nakalagay. Or kahit 2013 mga sangkay. Ito, at never po siyang nagbago ng hairstyle. Alam nyo mga sangkay, kahit po nung bata pa po siya, ito na po talaga yung buhok niya. Pag pa one side po talaga lagi. So, hindi po nagbago mga sangkay. Kahit hanggang ngayon, na presidente na po siya, ganun pa rin yung buhok niya. Diba? So, eto, palpak to eh. Tingnan nyo yung buhok, mga sangkay. Ganyan yung itsura ko minsan, yung itsura ng buhok ko, ganyan minsan. O kaya, itsura ng buhok ng mga
mga football player, di ba? Like Messi o di kaya Cristiano Ronaldo. Ngayon, mga sangkay, di ako naniniwala dyan. So, let's move forward. Ang katanungan, totoo nga bang nagbabalikan na po yung mga adik sa Pilipinas? Alam nyo, mga sangkay, sa madaling sabi, sasagutin ko po yan ng diretsahan, yes. May nagbabalikan po talaga at marami. Alam nyo kung bakit? Isa sa dahilan kung bakit nagbalikan ay ang mga yan, mga sangkay. Dahil nga po, ang pinakalat, ito ang sinisisi ko dito yung mga dilawang DDS Kasi ang pinakalat po nila, walang sistema si PBBM para masugpo ang mga ito. Di ba nga po, pinaratangan pa po nila si PBBM na gumagamit. So, ang mga to mga sangkay na may takot sana sa mga Marcos, na nagmula rin po sa takot nila kay former President Duterte, nagkaroon ng kumpiyansa kasi pakalat ng pakalat yung mga dilawang DDS na ay hindi na pala hindi na safety ang Pilipinas kasi yung pangulo natin gumagamit din. Walang sistema, hindi sinusugpo. So itong mga sangkay nagbalikan. Dahan-dahan, actually yan po yung reason mga sangkay kung bakit mayroon po dati kami tinitirahan mga sangkay na iniwanan po namin. Kasi alam nyo, naka-witness po talaga namin. Nasa labas lang ng sasakyan namin. Kitang-kita po namin yung abutan, mga sangkay. No? So, yun po ang nangyayari. Ngayon, isa pa sa rason, mga sangkay, eto. Ipapakita ko lang sa inyo, sa tanong, na wala bang sistema si PBBM para masugpo ito? Meron. Yun po yung sagot ko, mayroon. Actually, mga sangkay, ito po ang kay PBBM ngayon Ito po yung war on drugs ni PBBM, laban po sa mga pinuno mismo. Hindi po yung mga runner, kundi yung mga pinuno, mga sangkay. Ayan, makikita po natin, mga foreign leaders ng mga ipinagbabawal na pulburon, mga sangkay. Ayan po, nasa kote. Makikita po natin na mayroon pala talagang ginagawa ang pamahalaan. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi po ito kasing matunog nung panahon ni PRRD. Kasi noon, kahit po mga runner, di ba, binibira. So, nasa headline po lagi. So, ngayon, mga sangkay, nung panahon na yun, nagkaroon po talaga ng takot yung iba. O marami mga sangkay nagkaroon ng takot kasi kahit po mga runner, binibira Dumayroon po mga sinasabing mga inosente na nadali. Di ba? Pero ayun na nga po, meron pong sistema sa PBBM. Actually, ang effort ngayon ni PBBM para po talaga sa mga namumuno nito mga nagpapakalat ng pinagbabawal na pulburon. Kaya nga po mga sangkay, sino ang mag-aakala na mga taga-ibang bansa po yung madadali? Isumantala po nung panahon ni PRRD, mga sangkay, mga taga dito lang, mga Pinoy, di ba? Wala po halos nadadali mga sangkay na mga taga-ibang bansa na dumadayo dito, nagbebenta. Ngayon mga sangkay, hindi nga lang ito kasing hype ng kagaya na kay former President Duterte, talagang matatakot talaga yung tao, mga sangkay. So kung mayroon man po akong hiling, no, sa administrasyon na ito, mas higpitan nila at magkaroon talaga ng boses si PBBM. Yung magsasalita po mismo si PBBM laban sa mga ito. Para magkaroon po ng takot kasi hindi po sila natatakot ngayon 'Di ba? Mayroon pong sistema si PBBM. Mayroon at mayroon. Ngayon mga sangkay, hindi po sila nagkakaroon ng takot. Kasi nga po, itong mga dilawang DDS din, masyado po nilang pinapakalat na walang ginagawa si Bongbong Marcos. Palibasa mga kakampi niya. Diba? Yun po yung pinapakalat nila, mga sangkay. Kaya nagkakaroon ng lakas ng loob. O diba, kita niyo ang nangyayari. Mga dilawang DDS, tuwang-tuwa sila na nagbabalikan. Which is hindi dapat. Dapat nga ang sabihin nila, naku, tumigil na kayo, Marcos ang nakaupo. Diba? Kaso nga lang, hindi. Kaya nawalan po ng takot at nagkaroon ng kumpiyansa ang mga ito, nagbalikan ng dahan-dahan. So ngayon, alam po ito na alam ko, kahit kayo nakikita niyo ito sa inyong mga barangay, na may mga bumabalik po talaga. May mga bumabalik. So, ito lang po siguro. Wag po natin sabihin na walang ginagawa si PBBM, mayroon. Pero, ang hiling ko nga, mga sangkay, higpitan ni PBBM, ay yung tipo may boses, may diinan, yung ala Ferdinand E. Marcos. Diba? Alam po natin, si Ferdinand E. Marcos noon, may sinampulan kaagad. Si Limsing, diba? Sino nakakaalala noon? Kay Limsing. Diba? Sinampulan, mga sangkay, doon po sa
Quirino Grandstand bang tawag dyan or Luneta Park. Diyan po sinampulan, tinumba mga sangkay. So, sana magkaroon po ng pangil ba? Yung pangil. Kasi si PBBM, mabait eh. Yung mga Pilipino, mukhang ayaw po ng ganong klaseng style. Gusto nila yung talagang madiinan. Yung talagang mayroong pong tigas pagdating po sa batas. So, sana maano to ni PBBM. Kumbaga, magawa ng paraan na ma-address niya. Yung tipong nakatelevise. Then magsasalita siya na, kayo, nang gumagamit ng ganito, humanda kayo sa amin. Hindi namin kayo titigilan, naambuli namin kayo. Ganyan, para po magkaroon sila ng takot. Kasi naalala niyo yung panahon po ni Duterte, di ba? Nagdeklara talaga nun eh. Nagsalita, mga sangkay, na talagang magtago na kayo. Tigilan nyo na yan. Masisira ang buhay ninyo. Di ba? Yun lang naman mga sangkay. Pero, again, hindi po ako naniniwala dito. Malabo po yan ito, mga sangkay. Ayan o. Nakakatawa nga po yan eh. Ito po ang tunay ni BBM. Ayan po, kita nyo hairstyle pa lang. Ang labo, di ba? Labo ng hairstyle na ganito. Wala na po ang inyong opinion, mga sangkay. Kamusta po ang inyong mga lugar? Tingin nyo anong nangyayari? Okay pa ba? Okay? Okay pa ba yung inyong mga lugar? Wala pa bang nagbabalikan? O ano po yung istorya ng inyong mga lugar? Yung walang halong politika, yung talagang totoo lamang na napapansin nyo. Okay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects. Nako, i-subscribe nyo po ito mga sangkay. Dito po ako nag-upload ng mga nagagawa ni PBBM sa Pilipinas. Yung talagang Tatak PBBM lamang na proyekto na sinisimulan mga sangkay sa panahon natin ngayon. Wala pong halo dito na kay Tatay Digong, hindi po natin sinali para nang sa ganun, ma-separate lang po natin yung mga project lang po mismo na galing kay PBBM. Alright? So, subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all, Tatak Marcos Projects PBBM. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.